Maraming umaga na hindi nagsisimula sa ingay kundi sa isang maliit na kaligaligan sa kaluluwa. Nagigising ka pero parang hindi talaga gising. Gumagalaw ang katawan pero tahimik ang puso. Mayroong bumibigat sa dibdib, isang hindi malinaw na pakiramdam na may posibleng mangyaring masama. Hindi mo alam kung ano ito pero ramdam mo. At doon ka nakatayo sa harap ng isang bagong araw nang walang katiyakan kung handa ka na harapin ito. Baka bumangon ka pa bago sumikat ang araw, hindi dahil sa nakatulog ka ng maayos, kundi dahil hindi ka talaga nakapagpahinga. At habang tulog pa ang buong bahay, gising ka na, gising na may takot, may mga kaisipang hindi mo hiningi, may pag-aalalang hindi mo alam kung saan nagmula. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Hindi ka napunta sa sandaling ito nang hindi sinasadya. Siguro binuksan mo ang video na ito dahil sa nakasanayan, sa gawi o sa biglaang desisyon. Pero sa kaibuturan mo, alam mong hindi lang iyon. Ito ay ang Diyos. Ito ang tahimik na bulong ng Espiritu na nagdala sa iyo rito mismo. Dahil may mga laban na walang nakakakita, mga digmaan na nilalabanan sa sulok ng isipan, mga salungatan na nagtatago sa likod ng pilit na mga ngiti, at nakikita ng Diyos ang lahat ng iyon. Alam niya ang pagod mo kahit walang ibang nakakapansin. Kinikilala niya ang lakas na ginagamit mo araw-araw para lang hindi ka bumagsak. Naririnig niya ang mga panalangin na hindi mo binibigkas ng malakas, pero sinisigaw mo ng tahimik kapag nag-iisa ka sa kusina, sa banyo, sa madaling araw. Ang espasyong ito ay hindi lang isang video. Ito ay isang bukas na altar sa katahimikan ng iyong umaga. Dito humihinto ang oras. Dito nagkakaroon ng pahintulot ang kaluluwa mo na huminga. Dito hindi mo kailangang magpanggap na maayos ka. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Hindi mo kailangang magpakita ng perpektong pananampalataya. Dito, sapat nang nandyan ka lang, ang pagpapakita mo sa kung ano ka kasama ang lahat ng dinadala mo sa loob. At iyon na ang nagbabago ng lahat dahil kapag nagbukas ka, pumapasok ang Diyos. At kapag siya ay pumasok, hindi siya dumarating na may ingay o paghuhusga. Siya ay dumarating na may kapayapaan, na may direksyon, na may uri ng ginhawa na hindi maipaliwanag pero nararamdaman. Ngayon gusto kong pakinggan mo ang bawat salita na parang isinulat ito para lang sa iyo. Dahil totoo yon, dahil ang araw na ito ay hindi lang isa pang araw sa kalendaryo. Ang araw na ito ay isang banal na appointment, isang bulong ng walang hanggang pag-ibig na tumatawag sa iyong balisang puso. Siguro hindi mo alam, pero habang nag-aalinlangan ka kung bubuksan mo ba ang video na ito o hindi, nagpasya na ang Diyos na kausapin ka. Nakita niya ang pagod mo. Napansin niya ang panloob mong pakikipaglaban. Narinig niya ang pinakamadilim mong kaisipan at dinala ka niya rito para ipaalala sa iyo ang isang bagay na baka nakalimutan mo. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka naaanod, hindi ka nakakalimutan. At bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang gumawa ng isang tahimik na kilos ng pananampalataya. Ipinikit mo ang iyong mga mata sandali. Huminga ka ng malalim, napakalalim. At sa lihim na lugar ng iyong kaluluwa, ulitin mo. Ngayon, nagtitiwala ako. Hindi mahalaga kung nararamdaman mo ito ng lubusan o hindi. Ang mahalaga ay idineklara mo ito. Dahil ang pananampalataya ay hindi laging nararamdaman, pero ito ay pinagpapasyahan. At ang pagpapasya na magtiwala ay isa ng himala sa sarili nito. Manatili ka rito ng ilang minuto pa. Hayaan mong ang espasyong ito ay maging iyong kanlungan. Dahil ngayon, higit sa mga payo o pangako, ang kailangan mo ay presensya. At ang presensya ng Diyos ay nandito. Hindi ko ito sinasabi dahil sa nakasanayan. Sinasabi ko ito dahil naniniwala ako, dahil nakita ko na, dahil naranasan ko na, at dahil alam ko na kung nandito ka, ito ay dahil nais ng Diyos na protektahan hindi lang ang iyong bahay,
kundi pati na rin ang iyong kalooban, mula sa pinakamalalim na bahagi, mula sa pinaka-hindi nakikitang bahagi, mula sa kung saan walang ibang makakarating. Ngayon, huminga ka ulit at hayaan mong tumagos sa iyo ang salitang ito dahil gagawin nito iyon. At kapag nangyari iyon, maiintindihan mo na ang tiwala ay hindi isang magandang ideya. Ito ay isang malalim na desisyon, isang tahimik na pagsuko, isang tahanan para sa balisang kaluluwa. At ang tahanan na iyon ay nagsisimula ngayon. May mga umaga na hindi pa nagsisimula ang araw, pero gising na ang takot at hindi kung anumang takot. Isang takot na hindi sumisigaw, pero nananatili. Isang takot na hindi nagpapaalam, pero kumukuha ng espasyo. Ito ang biglaang pag-iisip na dumarating bago mo pa man buksan ang iyong mga mata. Isang kaisipan na nagtatanong, paano kung maging masama ang takbo ng mga bagay ngayon? Paano kung may mangyari sa mga anak ko? Paano kung hindi sapat ang pera? Paano kung ang kinatatakutan ko sa huli ay mangyari? Hindi mo kailangan ng isang konkretong dahilan. Sapat na ang mabuhay, magkaroon ng mga responsibilidad, magmahal ng malalim at nakaranas na ng sapat para malaman na minsan masakit ang buhay. At ang takot na yon na minsan ay nagtatago sa ilalim ng salitang pag-iingat ay sa totoo lang isang pasanin. Isang pasanin na bumibigat sa dibdib, nagpapabilis sa isipan, na nagpapagawa sa iyo na suriin ang bawat bagay ng paulit-ulit na parang nagbibigay iyon sa iyo ng mas maraming kontrol. Pero hindi, dahil ang kontrol kapag nakabatay sa takot ay nakakapagod lang. At iyan ang nararanasan ng marami araw-araw. Isang patuloy na pagbabantay, isang hindi nakikitang estado ng pagiging handa, isang naunang pagkabalisa na kumukonsumo sa kanila bago pa man sila lumabas ng bahay. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, tumatayo ang salita na parang isang parola. Ang Kawikaan 3:5 ay hindi dumarating na may paninisi. Hindi ito dumarating para sabihin sa iyo na huwag kang matakot. Ito ay dumarating para ipakita sa iyo ang ibang landas. Sabi nito, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Hindi sa bahagi lang nito, hindi lang kapag maayos ang lahat, ng buong buo. At ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang baliwalain ang maaaring mangyari. Ang pagtitiwala ay hindi pagtanggi sa realidad. Ito ay pagbibigay nito. Ito ay pagtingin sa bagyo at gayunpaman pagpili na huwag sumagwan ng mag-isa. Baka ngayon ay nararamdaman mo na parang nakatayo ka sa harap ng isang saradong pinto na hindi mo alam kung ano ang nasa kabilang dulo. At iyon ang pumaparalisa sa iyo. Pero ang pagtitiwala sa Diyos ay parang isang hindi nakikitang susi na hindi lang nagbubukas ng pinto, nagbubukas din ng dibdib, nagbubukas ng panloob na espasyo kung saan makakahinga ang pananampalataya. Dahil oo, maaari kang matakot, pero maaari ka ring magtiwala. Maaaring magkasama ang dalawang bagay. Ngunit ang tiwala ang dapat gumabay sa iyong mga hakbang. Huminga ka, mabagal, malalim, ilarawan sa iyong isip sa isang sandali na nasa loob ka ng isang malakas, ligtas na bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Sa labas ay umuulan, humahampas ang hangin, may ingay. Pero ikaw ay nasa loob, ligtas. Ang bahay na iyon ay ang Diyos, ang kanlungan na iyon ay ang kanyang pangako. Iyan ang sinasabi ng talatang ito, na mayroong isang lugar kung saan maaaring magpahinga ang iyong kaluluwa kahit na magulo ang mundo sa labas. Na maaari kang magtiwala, hindi dahil naiintindihan mo ang lahat, kundi dahil nakita na niya ang lahat. At dito, sa sandaling ito ng katahimikan, maaari mong ulitin mula sa pinakaloob mo. Panginoon, ngayong umaga ay pinagpapasyahan kong hindi pasanin ang mga bagay na tanging ikaw lang ang makakapagdala. Dahil iyan ang totoo. May mga bagay na hindi ginawa para sa iyong mga balikat. Ginawa ang mga ito para sa mga kamay ng Diyos. At kapag binitiwan mo, siya ay kumikilos. Kapag nagtiwala ka, siya ay nagpoprotekta. Kapag sumuko ka,
siya ay nagdadala. Ang araw na ito ay hindi pa nagsisimula ng lubusan. Pero maaari mo nang pagpasyahan kung anong bigat ang lalakarin mo. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat. Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan mo lang magtiwala. Mayroong uri ng pagod na hindi gumagaling sa pagtulog. Isang pagod na hindi nanggagaling sa katawan, kundi sa kaluluwa. At madalas, ang pagod na iyon ay nagmumula sa isang patuloy at tahimik na pagtatangka na kontrolin ang hindi makontrol. Ang pagtatangkang manguna sa bawat problema. Ang paghahanap ng solusyon bago pa man dumating ang mga problema. Ang pagdala ng mga bagay sa sariling mga kamay na tanging mula lang sa langit ang maaaring dalhin. At ang pinakamapangdaya ay sa labas. Ito ay mukhang responsibilidad, mukhang kalakasan, mukhang kontrolado ang lahat. Pero sa loob, ang kaluluwa ay nababali sa libu-libong piraso sa pagtatangkang dalhin ang lahat, lutasin ang lahat, at hindi magkamali kailanman. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay parang paglalakad na nakakuyom ang mga kamao buong araw. Buong katawan na tensyonado, buong puso na alerto, buong isipan na nakakulong sa posibleng mga senaryo na halos hindi nangyayari. Kaya naman ang talata ay hindi humihinto sa pagsasabi sa atin na magtiwala. Higit pa roon, sabi nito, at huwag kang manalig sa sarili mong pagkaunawa. Dahil alam ng Diyos na isa sa pinakamalalim na bitag ng kaluluwa ng tao ay ang paniniwala na ang pag-unawa sa lahat ay ang tanging paraan para maging ligtas. Pero hindi iyon. Sa katunayan, madalas kabaligtaran ang nangyayari. Habang mas sinusubukan nating intindihin, mas lalo tayong nababalisa. Habang mas sinusubukan nating kontrolin, mas lalo tayong hindi nakakapagpahinga. Ang ganap na kontrol ay isang ilusyon. Walang sino mang mayroon nito, kahit ang pinakamatalino o ang pinakaingat o ang pinakaorganisado. May mga bagay na simpleng wala sa ating abot, pero hindi sila wala sa abot ng Diyos. At doon ang pagkakaiba. Dahil kapag kinikilala natin ang ating mga limitasyon, nagsisimula tayong magbigay ng espasyo para sa tunay na kapahingahan. Hindi lang ang pisikal na pahinga, kundi ang malalim na pahinga na nagpapababa ng depensa ng kaluluwa, na nagpaparelax sa mga balikat ng puso, na nagpapahintulot na huminga ng walang takot. Ang pagtitiwala ay madalas ang pakikipagkasundo sa misteryo. Ito ay ang pagtanggap na hindi lahat ng piraso ay akma ngayon. Pero hindi ibig sabihin na nawawala ang mga ito. Ito ay parang paglalakad sa isang landas na may hamog. Hindi mo nakikita ang katapusan. Hindi mo alam kung may mga bato sa unahan. Pero patuloy ka pa rin dahil alam mo na ang gumagabay sa iyo ay nakakakita ng higit pa sa iyo. Hindi ka hinihingan ng Diyos na patayin ang iyong isipan o baliwalain ang iyong realidad. Hinihingan ka niya na huwag kang manalig dito na parang ito ang tanging katotohanan. Dahil ang lohika ng tao ay may limitasyon, pero ang kanyang karunungan ay wala. Ang kanyang pag-aalaga ay wala. Ang kanyang paningin ay wala. Ngayon sa sandaling ito, ilarawan sa iyong isip ang iyong mga kamay na nakakuyom ng mahigpit na parang hawak mo ang lahat ng sinusubukan mong kontrolin at pagkatapos, dahan-dahan, buksan ang iyong mga daliri, bitawan mo, bitawan ang resulta, bitawan ang pagmamadali, bitawan ang presyon, bitawan ang pangangailangan na intindihin ang lahat. At sa simbolikong kilos na yon, simple pero makapangyarihan, sabihin sa Diyos, ngayon ay binitawan ko ang kontrol dahil ang aking lakas ay nagmumula sa iyo, Panginoon. At ulitin mo kung kinakailangan. Dahil ang bawat pag-ulit ay unti-unting pumupunit sa kadena ng takot. Ang bawat salita ay unti-unting nagbubukas sa pinto ng kapayapaan. Dahil ang pagpapahinga ay hindi pagtigil sa paggawa. Ang pagpapahinga ay ang pagtigil sa pagdadala ng mga bagay na hindi naman sa iyo.
At kapag ginawa mo iyon, nagsisimulang huminga ulit ang kaluluwa, hindi dahil nalutas na ang lahat, kundi dahil sa wakas alam mong hindi ka nag-iisa. At iyon na ang nagbabago ng lahat. May mga bahay na tahimik pero hindi payapa. Mga lugar kung saan bumaba ang boses pero hindi ang tensyon. Kung saan patuloy na gumagana ang rutina pero matagal nang hindi nagkakaugnay ang mga puso. Minsan sa labas, mukhang maayos ang lahat. Sarado ang pinto, nakahanda ang mesa, pilit ang mga tawa. Pero sa loob, may mga luhang hindi nakikita. May mga salitang nilulunok, may mga distansya na mas masakit pa kaysa sa isang pagtatalo. May isang digmaan na hindi nilalabanan na may sigawan, kundi may pagwawalang bahala. At iyon ang mas masakit. Sa mga tahanang iyon, ang presensya ng Diyos ay hindi tinanggihan pero nakalimutan. Hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa pagod. Dahil sa bilis ng mga araw, sa mga sugat na naipon, sa mga pag-uusap na hindi kailanman naganap, sa mga panalangin na ipinagpaliban. At dahan-dahan, sumisingit ang kaaway, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng kalamigan, hindi sa pamamagitan ng mga iskandalo, kundi sa pamamagitan ng pagkawalay. Ang labanan ay nagiging banayad, pero patuloy, at nararamdaman ito ng kaluluwa, nararamdaman nito na ang tahanan ay hindi nakanlungan, na ang bubong ay hindi na pinoprotektahan ng puso, na mayroong kulang pero hindi alam kung paano pangalanan. Pero nakikita ito ng Diyos at hindi niya ito nakikita na may paghuhusga, nakikita niya ito na may habag dahil alam niya na ang lahat ng nababali sa loob ay maaari pa ring maibalik, na ang isang bahay ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng mga panlabas na anyo, kundi sa pamamagitan ng presensya. At ang kanyang presensya ay nais manirahan hindi lang sa mga salita ng panalangin, kundi sa bawat sulok ng tahanan. Ang kusina kung saan inihahanda ang pagkain, ang sofa kung saan nagtatago ang katahimikan, ang kama kung saan natutulog na nakatalikod, ang sala kung saan matagal nang walang tunay na tawa. Nais niyang pumasok doon, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang mapagmahal na may-ari. At ang pagtitiwala sa kanya ay nangangahulugang pagbubukas ng mga panloob na pintuan na iyon. Nangangahulugan ito na papayagan na ang kanyang kapayapaan ay hindi lang isang konsepto, kundi isang kapaligiran, isang realidad, isang proteksyon na hindi nakikita pero nararamdaman. Dahil kapag naninirahan ang Diyos sa isang tahanan, hindi lahat ay agad-agad na nalulutas, pero nagsisimulang huminga muli ang lahat. Ang katigasan ay lumalambot, bumabalik ang salita, nabubuhay muli ang lambing, ang pagkakaisa ay nakakahanap ng daan pabalik. Sa sandaling ito, sa katahimikan ng iyong kaluluwa, ilarawan sa iyong isip ang bawat silid ng iyong bahay, isa-isa. At habang ginagalugad mo ang mga ito sa iyong isipan, ipahayag mo ng buong puso, Panginoon, hayaan mong ang lugar na ito ay manirahan sa iyong kapayapaan. Hayaan mong ang bawat sulok ay mahawakan ng iyong presensya. Hayaan mong ang lahat na nasira ay magsimulang gumaling mula sa loob. Dahil ang tunay na proteksyon ay hindi lang laban sa panlabas. Hindi lang para iwasan ang mga aksidente o nakikitang panganib. Ito ay isang mas malalim na proteksyon. Ito ay isang depensa laban sa pagkaubos ng kaluluwa, laban sa tahimik na sama ng loob, laban sa emosyonal na pagkawalay. Ito ay isang kalasag laban sa lahat ng nais patayin ang komunyon sa loob ng tahanan. At ang proteksyon na iyon ay nagsisimula kapag inimbitahan mo ang Diyos na maging higit pa sa isang ideya, higit pa sa isang tradisyon, higit pa sa isang panalangin bago kumain. Nagsisimula ito kapag binuksan mo ang tunay na pinto sa Kanya, ang pinto ng kaluluwa. Dahil kapag pumasok siya, nagbabago ang tahanan. Minsan dahan-dahan, minsan hindi halata, pero nagbabago. At ang tila nawala ay nagsisimulang makahanap ng buhay muli. At ang tuyo
ay muling namumulaklak dahil kung saan naninirahan ng Diyos, walang kapangyarihan ang kasamaan. Hindi mahalaga kung gaano katahimik ang labanan. Kung ang kanyang presensya ay nandyan, ang kapayapaan ay magiging nandyan din. Mayroong isang balisa na hindi maipaliwanag ng may lohika. Ito ay parang isang anino na lumilitaw kahit na mukhang maayos ang lahat. Isang patuloy na pag-aalala para sa mga bagay na hindi pa nangyayari, para sa mga maaaring mangyari, para sa mga bagay na baka dumating bukas. At ang pinakamalungkot ay ang pagkabalisa para sa mga hindi pa dumarating, ay nagnanakaw ng iyong kagalakan sa kung ano ang mayroon ka na. Nauuna ang isipan sa hinaharap at sa paggawa nito. Iniiwan ang kaluluwa na walang laman sa kasalukuyan. Ito ay parang namumuhay ka araw-araw na naghahanda ng mga depensa para sa mga digmaan na hindi pa nagsisimula, na parang hindi kayang ipagdiwang ng puso mo ang ngayon dahil abala ito sa pagkatakot sa kung ano ang darating pagkatapos. At iyon ang nagpapagod sa iyo, naghihiwalay sa iyo, nagnanakaw ng mga kulay ng araw, dahil ang pagkabalisa para sa bukas ay isang tahimik na magnanakaw. Ninanakaw nito ang iyong kapayapaan ngayon. Ninanakaw nito ang iyong pagpapasalamat. Ninanakaw nito ang iyong kakayahang mag-enjoy kahit ang pinakasimpleng mga sandali. Pero ang Diyos na may kanyang walang hanggang karunungan ay hindi humihingi sa iyo na baliwalain ang hinaharap. Tinuturuan kanya na maglakad ng paisa-isang araw. Tulad ng manna sa disyerto na sapat lang para sa araw na yon, hindi higit pa, hindi kulang. Ang manna na sinubukan nilang itago para sa susunod na araw ay nasira dahil nagtuturo ang Diyos ng isang mas malalim na bagay. Ang pagtitiwala ay ang pagdepende, at ang pagdepende ay ang pamumuhay sa kasalukuyan na parang ito ay sapat na. Kaya kapag sinasabi ng talata, magtiwala ka sa Panginoon, hindi lang ito nagsasalita tungkol sa isang panloob na saloobin. Nagsasalita ito tungkol sa isang pang-araw-araw na gawain, tungkol sa isang ritmo ng buhay, tungkol sa isang paraan ng paglalakad. Ang paglalakad hindi mula sa takot, kundi mula sa boses na gumagabay, dahil ang pagtitiwala ay hindi ang pagtingin sa buong landas. Ito ay ang pagkuha ng isang hakbang sa bawat pagkakataon na alam mong hindi ka naglalakad ng mag-isa, na mayroong isang boses na nauuna sa iyo, nagbubukas ng mga pinto, nagsasara ng iba, nagpoprotekta sa iyo kahit sa mga bagay na hindi mo nakikita. Baka ngayon, ang iyong pagkabalisa ay may pangalan, isang diagnosis, isang utang, isang hidwaan, isang paghihintay. Baka hindi mo alam kung ano ang gagawin at iyon ang pumaparalisa sa iyo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na maaari mong gawin. Huminga at ibigay ito. Huminga ng malalim at sabihin ng pabulong, Panginoon, masakit ito sa akin, pero ibinibigay ko ito sa iyo. Hindi ko alam kung paano ito malulutas, pero nagtitiwala ako na nakikita mo na ito. At kung kaya mo, kumuha ka ng papel, isulat ang kinatatakutan mo, pangalanan mo ito. Gawin itong nakikita. Hindi para pakainin ito, kundi para isuko ito. Dahil minsan, ang hindi pinapangalanan ay tahimik na naghahari. Pero ang inilalagay sa harap ng Diyos ay nagbabago. At sa pagsusulat nito, sa pagsasabi nito, sa pagbibigay nito, may nagbabago. Dahil ang pananampalataya ay binubuo din sa pamamagitan ng simpleng mga kilos, sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, sa pamamagitan ng matapat na pagbibigay. Ang pagtitiwala ay parang pag-abante sa gitna ng makapal na hamog. Hindi mo nakikita ang abot-tanaw, pero umuusad ka dahil alam mo ang boses na gumagabay sa iyo. At ang boses na iyon ay tapat. Ang boses na iyon ay hindi nagsisinungaling. Ang boses na iyon ay hindi kailanman nahuhuli. Ang boses na iyon ang nagpatahimik ng mga bagyo, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, at ngayon ay nais na patahimikin ang iyong kaluluwa.
Kaya sa sandaling ito, sa paghingang ito, maaari mong ipahayag ng may kahinahunan at katatagan. Ngayon, pinipili kong lumakad sa pananampalataya, hindi sa kung ano ang kinatatakutan ng aking mga mata na makita. At ulitin ito, isa pang beses, at isa pa, dahil ang bawat pag-ulit ay isang buto, at ang bawat buto, kapag itinanim sa pananampalataya, ay nagbubunga sa tamang panahon. Baka hindi ngayon, baka hindi bukas, pero magbubunga ito dahil ang kapayapaan ay hindi ipinapataw. Ito ay nililinang at nagsimula ka na. Mayroong isang tahimik na kontradiksyon na nararanasan ng marami nang hindi nila napapansin. Nagdarasal sila para sa proteksyon, pero naglalakad sila na sarado ang kaluluwa. Hinihiling nila na bantayan ng Diyos ang kanilang tahanan, kanilang pamilya, kanilang mga hakbang. Pero sa parehong oras, sa kaibuturan, nag-aalinlangan sila. Hindi dahil sa hindi sila naniniwala sa Diyos, kundi dahil tumigas na ang puso sa dami ng mga suntok. Dahil ang pananampalataya, bagaman buhay pa, ay pagod na. At ang isang pagod na puso ay hindi laging makakapagtiwala ng malaya. Pero doon, eksaktong doon, nagsisimula ang lahat. Dahil ang tunay na proteksyon ay hindi nagsisimula sa pintuan ng bahay o sa mga pader o sa mga kandado. Nagsisimula ito sa loob, sa puso, sa lihim na espasyo kung saan pinagpapasyahan kung magtitiwala o magkokontrol, kung susuko o lalaban, kung magbubukas o magtatago. Ang Kawikaan 3:3 ay hindi isang magic formula. Ito ay isang susi, isang patuloy na imbitasyon na bumalik sa panloob na lugar na iyon kung saan humihinga pa rin ang pananampalataya. Kung saan maaaring sabihin ng kaluluwa, Panginoon, nagtitiwala ako kahit masakit gawin. Nagtitiwala ako kahit may katahimikan. Nagtitiwala ako kahit hindi ko maintindihan. Dahil sa bawat pagkakataon na nagtitiwala ka, nagtatayo ka ng isang hindi nakikitang pader ng proteksyon sa paligid ng mga minamahal mo. Hindi isang pader ng paghihiwalay, kundi isang pader ng pananampalataya. Isang espiritual na bakod na pumapaligid sa iyong bahay, iyong pamilya, iyong mga kaisipan, iyong mga desisyon. At ang proteksyon na iyon ay gumagana sa pamamagitan ng simpleng mga kilos, sa pamamagitan ng matapat na mga salita, sa pamamagitan ng maliliit ngunit makapangyarihang mga rutina, tulad ng pagdarasal ng malakas sa simula ng araw, tulad ng pagpapahayag ng pangako sa gitna ng kaguluhan. Itulad ng paghinto ng 1 minuto bago simula ng iyong mga gawain at pag-uulit ng talata na parang ito ay isang proteksyon. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong pagkaunawa. Hindi ito pamahiin. Hindi ito walang kabuluhang gawi. Ito ay presensya. Ito ay pagkakahanay. Ito ay pagpapaalala sa kaluluwa na hindi ito nag-iisa, na mayroong isang buhay na pangako na nagdadala ng lahat kahit na hindi mo ito nararamdaman. Ilarawan sa iyong isip sa isang sandali na ang bawat salita ng pananampalataya na binibigkas mo ay parang isang buto. Isang hindi nakikitang buto na nahuhulog sa lupa ng espiritu. Sa simula, mukhang maliit, hindi sapat. Pero sa paglipas ng panahon, nagsisimulang mag-ugat, nagsisimulang lumaki, at habang mas nagtitiwala ka, mas lumalalim ang paglago ng mga ugat na iyon. Hanggang sa isang araw, nang hindi mo napapansin, ang buto na iyon ay nagiging lilim. Kanlungan, isang matatag na puno na lumalaban sa mga bagyo. Ganyan ang tiwala. Hindi ito ipinapataw. Ito ay nililinang, araw-araw, salita sa salita, katahimikan sa katahimikan, at doon, sa matalik na proseso na iyon, nagsisimulang baguhin ng Diyos hindi lang ang iyong kapaligiran, kundi ang iyong paraan ng pamumuhay dito. Kaya sa sandaling ito, maaari mong sabihin ng may pananampalataya, ang aking tahanan ay hindi pamamahalaan ng takot, kundi ng pagtitiwala sa kataas-taasan.
Hindi dahil maayos ang lahat, kundi dahil nagtitiwala ka sa Kanya na maaaring gawing mabuti ang lahat. At kapag ang tiwala na iyon ay nagsisimula sa iyo, ang lahat ng iba pa ay nagsisimulang maghanay. Dahil ang isang bahay na protektado ng pananampalataya ay hindi isang bahay na walang problema. Ito ay isang bahay kung saan naninirahan ang Diyos. At kung saan siya naninirahan, walang lugar ang kasamaan. May mga sandali na mas nagiging mahirap ang pagdarasal. Hindi dahil nawala ang iyong pananampalataya, kundi dahil nararamdaman mo na nasabi mo na ang lahat, na naghintay ka na ng sapat, na ginawa mo na ang lahat ng posible. At gayon pa man, walang nagbabago o nagbabago para sa mas masama. Nagtatanong ka ng tahimik, ano ang silbi ng pagtitiwala kung ang lahat ay nananatiling pareho? Ano ang silbi ng paniniwala kung ang langit ay tahimik? Nasaan ang Diyos kapag ang inaasahan mo ay hindi dumarating? Iyan ay isa sa pinakamakatao, pinakamalalim, pinakamatapat na tanong na maaaring itanong. At kung ikaw ay nasa ganong lugar, kung nararamdaman mo iyan ngayon, kailangan mong malaman ang isang bagay. Hindi ka nabibigo. Wala kang ginagawang mali. Hindi ka mahina. Ikaw ay nasa proseso. Ikaw ay nasa sandali kung saan ang pananampalataya ay nagiging higit pa sa isang salita. Nagiging ugat ito. Ang pagtitiwala kapag maayos ang lahat ay maganda. Ang pagtitiwala kapag may mga senyales, mga sagot, mga himala ay nakakaaliw. Pero ang pagtitiwala kapag ang lahat ay tila nakatigil, madilim, hindi magkakaugnay, iyan ang tunay na pagtitiwala. Iyan ang pagsuko. Iyan ang pagmamahal sa Diyos, hindi dahil sa ginagawa niya, kundi dahil sa kung sino siya. Ito ang pananampalataya sa pinakadalisay na estado nito. Ang pananampalataya na hindi humihingi. Ang pananampalataya na nananatili. Ang pananampalataya na hindi kailangang makita para maniwala. Dahil may mga pangako na parang mga buto na inilibing sa taglamig. Hindi sila nakikita, hindi sila nararamdaman, hindi pa sila nagbubunga, pero buhay sila, lumalaki sila sa ilalim, hinuhubog sila, pinalalakas, inihahanda, at ang tahimik na proseso na yon ay hindi isang kawalan ng Diyos. Ito ang kanyang pinakamalumanay na gawain, pinaka-intimate, pinakamalalim. Hindi ka nakalimutan ng Diyos, hindi siya walang pakialam. Hinuhubog niya sa iyo ang kakayahang dalhin, ang kung ano ang ibibigay niya sa iyo balang araw. Baka ngayon ay hindi mo maintindihan. Baka masakit pa sa iyo na marinig ito, pero totoo ito. Ito ay katotohanan. At ang katotohanan na iyon, bagaman hindi ganap na nakakaaliw, ay maaaring magdala sa iyo ng isa pang araw, isa pang hakbang, isa pang paghinga. Dahil ang Diyos na iyong pinagtitiwalaan ay hindi pa bago-bago. Hindi siya hindi mahuhulaan, hindi siya nakakalimutan, hindi siya nangiiwan. Alam niya kung ano ang ginagawa niya, kahit na hindi mo siya nakikita. At sa tila tahimik na iyon, hinuhubog ka niya, nililinis ka niya mula sa lahat ng hindi mo kailangan para sa darating. Ginagawa ka niya na mas malakas, mas matalino, mas sensitibo. Gumagawa siya sa iyo para hindi mo lang matanggap ang pangako, kundi para malaman mo kung paano ito aalagaan kapag dumating na. Kaya mula sa lugar ng mahabang paghihintay na iyon, maaari mong bigkasin ang mga salitang ito ng may katotohanan. Kahit hindi ko nakikita, patuloy akong nagtitiwala. Kahit hindi ko naiintindihan, patuloy akong umaasa. Hindi dahil mayroon kang lahat ng lakas, hindi dahil puno ka ng sigla, kundi dahil mayroong isang bagay sa loob mo na tumatangging sumuko. At ang bagay na iyon ay ang Diyos. Ito ang kanyang espiritu sa iyo na nagdadala sa iyo kahit na hindi mo na alam kung paano pa magpatuloy. Magtiwala, hindi dahil sa madali ito, kundi dahil siya ay nananatiling karapat-dapat. Dahil ang kanyang katapatan ay hindi nakasalalay
sa iyong mga emosyon dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago sa mga sitwasyon, dahil ang iyong kwento ay hindi pa tapos at ang tila isang paghinto ngayon ay magiging patotoo bukas. Dahil sa tamang panahon, ang itinanim mo ng may luha ay aanihin mo ng may kasaganahan. Huwag mo lang bibitawan ang kanyang kamay. Huwag mo lang papatayin ang iyong pananampalataya. Manatili ka lang. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi mo nakikita, manatili ka. Dahil siya ay nananatili sa iyo. Kailanman, may mga salita na sa paglipas ng panahon ay nagiging palamuti. Mga parirala na inuulit-ulit ng husto kaya nawawalan na ng bigat, ng lalim, ng orihinal na apoy. Iniimprenta sila sa mga kuwadro, inuukit sa mga pulseras, isinusulat sa mga sticky notes. At nang hindi natin namamalayan, nakakalimutan natin na sila ay sinabi para sa mga tunay na sandali, para sa mga konkretong sakit, para sa mga hindi nakikitang laban na nilalabanan sa kaluluwa araw-araw. Ang Kawikaan 3:6 ay hindi isinulat para palamutian ng isang pader. Ito ay isinulat para suportahan ng isang puso. Ito ay isinulat para maging kalasag, balabal, suporta. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa takot, kawalan ng katiyakan, ang limitadong lohika ng tao. Ito ay isang imbitasyon na sumuko, oo, pero hindi sa kung anuman. Sa pagsuko sa iisa na makakakita sa buong larawan. Sa iisa na hindi nagkakamali. Kapag sinasabi ng talatang ito, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong pagkaunawa. Sinasabi nito, huminto ka, huminga ka. Huminto ka sa pagtakbo sa kung ano ang hindi mo kayang kontrolin. Bitawan ang mga naunang konklusyon, ang mga naisip na senaryo, ang mga solusyon na hindi pa umiiral. Sinasabi nito, bumalik ka sa kung ano ang mahalaga. Bumalik ka sa pinagmulan. Bumalik ka sa Kanya na hindi kailanman tumigil sa pagtingin sa iyo, kahit na naramdaman mo na nag-iisa ka sa paglalakad. Ang talatang ito ay higit pa sa isang tagubilin. Ito ay isang pangako. Dahil sa likod ng tawag na magtiwala, mayroong isang katiyakan. Kung ibibigay mo ang iyong landas, kung bitawan mo ang iyong pasanin, dadalhin ito ng Diyos. Kung isusuko mo ang iyong kontrol, aalagaan ng Diyos ang kung ano ang hindi mo nakikita. Ito ay isang alyansa. Isang kasunduan sa pagitan ng iyong marupok na kaluluwa at ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ilarawan sa iyong isip sa isang sandali na sa bawat pag-uulit mo ng talatang ito ay parang mismong inilalagay ng Diyos ang kanyang kamay sa iyong ulo. Tulad ng isang ama na nagbibigay ng proteksyon sa kanyang anak bago umalis ng bahay. Tulad ng isang buhay na pangako na kasama mo, na bumabalot sa iyo, na nagpoprotekta sa iyo, hindi mula sa lahat ng sakit, kundi mula sa lahat ng pag-iisa. Hindi mula sa lahat ng laban, kundi mula sa lahat ng pag-iisa, dahil ang pagtitiwala sa Kanya ay hindi garantiya na walang masamang mangyayari, pero ito ay katiyakan na hindi ka kailanman mag-iisa kapag ito ay nangyari. At ang katiyakan na iyon ay nagbabago ng lahat. Dahil kapag alam mo na mayroon kang proteksyon, lumalakad ka ng naiiba. Hindi dahil sa mas malakas ka, kundi dahil alam mo kung sino ang kasama mo. At kapag alam mo kung sino ang kasama mo, ang takot ay hindi na nagdidikta sa iyong mga hakbang. Ang pag-aalinlangan ay hindi na nagdidikta sa iyong mga desisyon. Ang pagkabalisa ay hindi na naghahari sa iyong araw. Dahil ang pananampalataya ay kinuha na ang lugar na nararapat para dito. Ngayon, ang talatang ito ay maaaring huminto sa pagiging palamuti at maging iyong kalasag. Maaari itong lumipat mula sa iyong isipan patungo sa iyong puso. Mula sa iyong puso patungo sa iyong mga salita. Mula sa iyong mga salita patungo sa iyong mga kilos. At kapag nangyari iyon, ang lahat ay nagsisimulang maghanay.
Ang lahat ay nagsisimulang gumaling. Ang lahat ay nagsisimulang makahanap ng lugar nito. Dahil kapag ang Diyos ang sentro, ang lahat ng iba pa ay nakakahanap at sa umagang ito, sa paghinga na ito, maaari mo itong sabihin muli. Ngayon pinipili kong magtiwala. Ngayon, ang aking bahay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, Panginoon. Hayaan na hindi lang ito isang parirala. Hayaan na ito ay isang kilos, isang kapahingahan, isang panibagong kasunduan dahil ang Diyos na nagpoprotekta sa iyo ay hindi napapagod, hindi siya nakakalimutan, hindi siya nahuhuli. At palagi, tinutupad niya ang kanyang ipinangako. May mga araw na hindi mo kailangan ng agarang solusyon, ni isang eksaktong paliwanag, kahit isang naririnig na sagot. Kailangan mo lang malaman na hindi mo ito hinaharap ng mag-isa. Kailangan mo lang alalahanin na mayroong isang pangako na mas malaki kaysa sa takot, na mayroong isang presensya na mas malakas kaysa sa pagkabalisa, na mayroong isang pag-ibig na hindi nakasalalay sa kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Ang pag-ibig na iyon ang nagdala sa iyo rito. Hindi inaasahan ng Diyos na maging malinaw ang lahat sa iyo. Hindi niya inaasahan na maging perpekto ang iyong pananampalataya. Hindi niya inaasahan na dumating ka sa Kanya na may lakas. Minsan, inaasahan niya lang na dumating ka. Na dumating ka kung ano ka, nang walang maskara, nang walang mga talumpati, nang walang pagpapanggap. Ikaw lang na may bukas na puso, kahit na sa pamamagitan lang ng isang sinulid. At iyon ay sapat na para kumilos siya. Ang Kawikaan 3:5 ay hindi lang isang talata para simulan ng araw. Ito ay isang pinto, isang desisyon, isang malalim na paghinga na nagsasabi, ngayon, muli, pinipili kong magtiwala. Hindi dahil sa nalutas na ang lahat, hindi dahil sa hindi ako natatakot, kundi dahil alam ko kung sino siya. At alam ko na kahit magbago ang lahat sa paligid ko, ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago. Ang kanyang presensya ay hindi nagbabago. Ang kanyang pangako ay hindi binabawi. Ang tiwalang ito na pinag-uusapan natin ay hindi pasibo. Hindi ito isang malabo na pag-iisip na nawawala sa tanghali. Ito ay isang panloob na paninindigan. Ito ay isang paraan ng pamumuhay sa mundo. Ito ay ang pagsisimula ng araw mula sa sentro, hindi mula sa kaguluhan, mula sa pananampalataya, hindi mula sa reaksyon, mula sa katiyakan na ang Diyos ay nandyan kahit na hindi mo siya nararamdaman, na ang Diyos ay kumikilos kahit na hindi mo siya nakikita, na ang Diyos ay nag-aalaga kahit na hindi mo naiintindihan, at ang tiwala na yon ay nagpoprotekta. Dahil kapag nagtitiwala ka, nakakahanay ka sa langit. At kapag nakahanay ka sa langit, humihinga ang iyong kaluluwa. Nagiging malinaw ang iyong mga desisyon. Nagiging payapa ang iyong mga emosyon. Hindi dahil nalulutas agad ang lahat, kundi dahil alam mo na ang may kontrol ay hindi ikaw. Siya yon, at hindi siya nagkakamali. Kaya habang nagsisimula pa lang ang araw na ito, maaari mong piliin kung anong espiritu ang lalakarin mo. Maaari mong ulitin sa iyong kalooban, paulit-ulit, hanggang sa maging katotohanan sa iyong balat, ang aking kanlungan ay nasa Diyos. Dahil totoo iyon, kahit na hindi mo ito nararamdaman ngayon, kahit na hindi pa ito sumasalamin sa iyong mga sitwasyon, dahil ang pananampalataya ay hindi ang pagdamdam. Ito ay ang pagpapasya, ito ay ang pagpapahayag. Ito ay ang pagpapanatili. At ikaw, ngayon, ay nagpapasyang yon. Itinatanim mo yon, ginagawa mong aktibo yon. At kapag may nagtitiwala, bumubukas ang langit. Bumababang ang kapayapaan. At ang bahay ay nagiging kanlungan, hindi dahil sa walang laban, kundi dahil puno ito ng presensya, puno ng Diyos, puno ng pananampalataya. Kaya nagtatapos ang sandaling ito, pero hindi natatapos ang araw mo. Ngayon ay sinisimulan mo ito kasama niya. Hindi nang may pagmamadali, hindi nang may takot, nang may pagsuko, at nang may katiyakan na walang magkukulang sa iyo. Dahil ngayon,
Inuna mo ang Diyos at iyon mahal na puso ang nagbabago ng lahat. Kailanman.